Mag-iingat ka palagi, iha, lalo na sa gabi. Palagi mong isasarado ng mabuti ang pintuan ng kwarto mo. Bago natin simulan ang kwentong ito, kaibigan, mahilig ka ba sa ganitong istorya? Kung oo ang sagot mo, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe dito sa aming channel. O paano? Tara, kwentuhan tayo. Usap-usapan ng umagang iyon sa bayan ng Makantala ang isang bagong lipat na magandang babae sa paupahan na pagmamay-ari ng seaman na si Mr. Lagro. Kilala ang lalaki sa pagiging babaero nito, kaya hiniwalan siya ng kanyang misis. Ilang taon na ang nakakaraan dahil nahuli umano ng misis nito na may ibang babaeng kasama. Kaya naman maririnig sa umpukan ng mga tao na hindi ito palalampasin ni Mr. Lagro, lalo't maganda ang bagong umuupa. Samantala, tahimik na nagmamasid lang ang kasalukuyang umuupa sa kabilang kwarto na si Lolo Fabian. Tiyempong nasa labas siya nang dumating ang babae habang kinakausap si Mr. Lagro. Si Lolo Fabian ay bantog na albularyo na nagmula pa sa malayong bayan. Napadpad siya sa paupahan ni Mr. Lagro dahil marami ang nangangailangan sa kanyang serbisyo na pawang mga nakatira sa bayan. Unang kita pa lang ni Lolo Fabian sa bagong dating na magandang bagong kapitbahay ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa pagkatao nito. Idagdag pa ang biglaang paglingon nito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon napatunayan ni Lolo Fabian na hindi pangkaraniwan ang katauhan ng kanyang bagong kapitbahay at ang pangalan pala nito ay Ursula. Kakaiba ang pangalan ng babae, parang sinauna. Masyado din itong tahimik at mailap ang mga mata. Pagkatapos mag-abot ng deposito kay Mr. Lagro ay pumasok na sa kwarto ang babae. Kinabukasan, maagang umalis si Lolo Fabian. Kailangan nasa bahay na siya ng pasyente na gagamutin niya bago sumikat ang araw dahil may mga orasyon siyang gagawin na hindi maaaring abutan ng pagsikat ng araw. Nakaramdam ng habag ang matanda nang makita ang kanyang pasyente. Mas pumayat pa ito, halatang pinapahirapan ng husto ng nilalang na sumasalbahe dito. Ayon sa kwento ng ama ng kanyang pasyente na si Kaloya, makisig at gwapo si Kaloya. Bago ito nagkasakit, sa Maynila daw ito nakatira at ang trabaho nito ay isang taxi driver. Dahil sa gandang lalaki nito ay maraming kababaihan ang nagkakagusto dito. Subalit may di magandang gawain itong si Kaloya. Isa daw ito nga, babaero. Kaya daw nitong pagsabayin ang ilang babae sa buhay nito. Wala itong siniseryoso kapag nakuha na ang gusto at nagsawa na. Parang basahan daw na iniwan nito ang isang babae. Sa kwento pa lang ng ama ni Kaloya, nagkaroon na ng ideya si Lolo Fabian sa sanhi ng pagkakasakit nito ng malubha. At nang matapos nga niyang gawin ang mga ritual, ay diretsahan niyang sinabi kay Kaloya na matinding barang ang ginawa sa kanya ng isang babaeng sinaktan niya. Sinaktan niya ito ng husto. Pumatak ang mga luha sa mga mata ng binata. Paunti-unti ay kinuwento ang tungkol sa isang babae na kanyang nabuntis. Nang sabihin nito sa kanya na nagbunga ang kanilang ginawa, kaagad niyang itinanggi na sa kanya ang bata dahil ayaw niya ng obligasyon. Labis na nasaktan ang babae at dahil sa depresyon ay nalaglag daw ang bata na anak nila. Binalikan siya nito at pinagbantaan na magbabayad siya sa kanyang ginawa. Simula noon di na muli pang nagpakita ang babae at ilang buwan nga ang lumipas
nag-umpisa na siyang makaramdam ng kung ano-ano sa kanyang katawan. Marami siyang insekto na nakikita sa kanyang higaan at sa gabi, halos hindi siya patulugin sa sobrang sakit at tila may tumutusok sa kung ano sa kanyang sikmura. Dahil doon napilitan siyang umuwi sa kanyang ama sa probinsya. Hapong-hapo na umuwi si Lolo Fabian. Nadatnan niya na nakatambay sa harapan ng paupahan si Mr. Lagro. Batid ni Lolo Fabian na ang bagong lipat na babae ang inaabangan nito at nang sulyapan ni Lolo Fabian ang pinto ng kwarto ni Ursula, saradong-sarado ito. Binati at tinanguan ni Lolo Fabian si Mr. Lagro bago siya tuluyang pumasok sa kanyang kwarto. Gusto niya nang magpahinga na sana kaya sinarado niya na ang pinto. Nang malingunan niya si Ursula, nakatayo sa gilid ng kwarto, titig na titig sa kanya. Blanko ang mukha nito. Di mabasa ni Lolo Fabian ang tumatakbo sa isipan nito, kaya sinara na niya ng dahan-dahan ang kanyang pintuan. Mabuti na lang, nasa kabilang banda si Mr. Lagro, kaya hindi nito nakita ang babae. Gabi na nang magising si Lolo Fabian. Binuksan niya ang ilaw. Madilim na sa labas at ilang sandali lang ang lumipas. May naririnig siyang mahihinang katok sa pintuan. Nagmamadali niyang pinagbuksan ang kumakatok at pagkabukas niya ay tumambad sa kanya ang maganda ngunit pawis na si Ursula. May hawak itong mangkok na may lamang ulam. Nagdadalawang isip na abutin ni Lolo Fabian ang mangkok, pero sa huli, kinuha pa rin niya ito dahil ayaw niyang mapahiya ang dalaga na bagong kapitbahay niya. Nagpasalamat si Lolo Fabian bago isinara ang pintuan. Titig na titig sa mainit-init na dinuguan na ibinigay ni Ursula. May pagdududa sa isipan niya subalit biglang kumalam ang kanyang sikmura. Tanda na gutom na talaga siya. Kaya maingat niyang inilapag sa mesa ang mangkok at sinandok ang bahaw na kanin. Maya-maya pa, kumuha siya ng 5 pirasong kalamansi. Pumwesto na sa upuan si Lolo Fabian. Hiniwa ang mga kalamansi at walang pag-aalilangan na ipiniga sa dinuguan. Ilang segundo pa ang lumipas. Walang nagbago sa dinuguan. Kahit na anong paghahalukay ang kanyang gawin, ay yun pa rin ang lumalabas, mga laman loob ng baboy. Agad niyang nilantakan ang dinuguan hanggang namalayan na lang niya na naubos na lamang niya ang laman ng mangkok. Bahagya pa siyang napadighay dahil sa kabusugan. Araw ng Sabado noon, nang mapansin ni Lolo Fabian na bihis si Ursula. Nakadress itong kulay pula kaya lalo itong pumuti sa suot nito at di nakaligtas sa mga mata ni Mr. Lagro ang kagandahang nakikita nang ito ay dumaan sa harapan nito. Dumaan ito sa harapan ng mga kainuman. Binati ni Mr. Lagro ang babae, ngunit ngumiti lang ang babae at dire-diretso nang umalis. Sinundan na lamang ng makahulugang tingin ng grupo ang babae. Nakita ni Lolo Fabian ang pagbubulungan ng mga ito, kaya may pakiramdam siya na may gagawing hindi maganda ang mga to, lalo na yung lalaki may tato na balita niya kakalaya lang nito sa kulungan. Mag-iingat ka palagi, iha, lalo na sa gabi. Palagi mong isasarado ng mabuti ang pintuan ng kwarto mo. Napalingon si Ursula sa likuran niya. Kahit mabilis siyang naglalakad pa uwi ay nalingunan niya ang matandang kapitbahay niya na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Mag-aalas 11 na ng gabi noon, kaya nagtataka si Ursula bakit gising pa ang matanda. Huminto si Ursula sa paglalakad upang bigyan pansin ang matanda mula dito. Nalaman niya ang narinig nitong usapan ng grupo ni Mr. Lagro. Agad namang nagpasalamat ang babae at ipinagpatuloy ang paglalakad at hilang hakbang na lang ay nasa bahay na siya. Isang gabi, mag-aalas 8 na nang biglang may kumatok sa pintuan ni Ursula.
at ng kanyang pagbuksan, nakita niya ang tatlong kalalakihan. May dalang mga gitara, may inumin din at plastik na agad na iniabot sa kanya. At nang tanungin ni Ursula kung ano ang sadya sa kanya, ang tanging naging sagot ng tatlo ay manghaharana daw sa kanya. Tahasang humingi ng pasensya si Ursula at tumanggi. Nakikita pa niya ang munting liwanag mula sa kalangitan, tanda na malapit nang lumabas ang buwan. Sinabi niya na hindi siya nagpapaligaw dahil may asawa at anak na siya. Parang napahiya naman ang tatlo at sabay-sabay na napalingon nang makarinig ng hagik-gikan mula sa gate ng paupahan. Andoon pala ang grupo ni Mr. Lagro, tuwang-tuwa sa nangyayari sa tatlo. Dahil sa pagpapahiya, masama ang loob na umuwi ang tatlo. Walang kamalay-malay si Ursula na may nabuo palang plano ang mga ito. Nagkibit-balikat na lang siya at humiga. Matinding pagod ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Hanggang sa katahimikan ng hating gabi ding iyon, ay maririnig ang mga yabag mula sa labas ng kwarto ni Ursula. Pilit binubuksan ang doorknob ng kung sino man. Naramdaman ni Lolo Fabian ang mga kahina-hinalang yabag sa labas ng kwarto, kaya maingat siyang tumayo at sumilip sa siwang ng dingding. At ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang mga kalalakihan na pilit dinidistrongka ang pintuan ni Ursula. Kumuha ng matalas na itak si Lolo Fabian. Lalabas siya at sasakluluhan si Ursula. Ngunit nang buksan niya ang kanyang pintuan, ay muntik na siyang mapasigaw nang bumungad sa kanya ang mga nakabulagtang kalalakihan. Labas ang laman loob ng mga ito at tumingin sa paligid si Lolo Fabian. Mabuti na lang, madilim sa bahaging yun. Walang masyadong makapansin sa mga nagkalat na dugo. Humakbang si Lolo Fabian papunta sa kwarto ni Ursula. Ngunit agad ding napahinto sa paghakbang nang may napansin siyang isang figura na nakatayo sa gilid ng kwarto ng naturang babae. Dahan-dahang humakbang ang nilalang palapit kay Lolo Fabian. Bagamat madilim ay naaninag ng matanda na hindi tao ang nasa harapan niya. Mahaba ang mga kuko nito, mahaba din ang buhok, at nang nasa tapat na niya mismo, pasimple ito nga inihanda ang kanyang itak kung sakali man siya ay atakihin nito. Sisiguraduhin niyang hihiwalay ang ulo ng nilalang. Maya-maya pa, nagtaka si Lolo Fabian. Hindi siya inatake ng nilalang na nasa harapan niya. Abot kamay na siya nito at unti-unting napagtanto ni Lolo Fabian na ang nasa harapan niya ay isang aswang. Sa di niya inaasahang susunod na mangyayari ay ang pagpapalit ng anyo ng aswang. Sa huli ay nakilala niya ito, at ito ang aswang na umatake sa kalalakihan. Ito ay walang iba kundi ang magandang babae na si Ursula. Tatalikod na sana si Ursula para bumalik sa kanyang kwarto nang biglang hawakan ni Lolo Fabian ang kanyang kamay. Sinabihan siya nito na magmadali at mag-impake. Kailangang makaalis si Ursula sa lugar na yon bago pa sumapit ang umaga. Tiyak na siya ang pagbibintangan na pumatay sa mga kalalakihan. Lalo pa at alam ni na Mr. Lagro ang pagnanais sana na makamasyal ng mga tropa nito kay Ursula. Subalit tumanggi ito. Sa isang tagong kuweba, dinala ni Lolo Fabian si Ursula. Di na magawang tumanggi ng babae dahil nakita ni Lolo Fabian ang kanyang tunay na katauhan. Batid din ni Ursula na hindi siya ipapahamak ng matanda. Wala na rin siyang iba pang pupuntahan, kaya tiniis niya na pansamantalang magtago sa kuweba. Naiwan sa kuweba si Ursula. Si Lolo Fabian naman ay nagmamadaling bumalik sa inuupahang kwarto. Tiyak na magkakaroon ng malawakang imbestigasyon sa pagkamatay ng tatlong lalaki. Mabuti na lang
wala pa ring nagigising na ibang tao sa paligid nang siya ay makabalik sa kwartong inuupahan niya. Nabalot ng takot ang buong bayan kinabukasan nang pumutok ang balita sa pagkamatay ng 3 kalalakihan. Hinanap ng kapulisan si Ursula, subalit walang bakas itong iniwan at nagkaroon ng hinala ang mga tao na si Ursula ay isang aswang, base na rin sa mga warak-warak na laman loob ng mga biktima. Inimbestigahan din ng mga otoridad si Lolo Fabian bilang katabing kwarto lang ni Ursula, ngunit mariin itong tumanggi na wala siyang nakita o narinig ng gabing yun. Ibinalita ni Lolo Fabian kay Ursula na hindi lang mga otoridad ang naghahanap sa kanya, maging ang mga kamag-anak ng mga biktima ay galit na galit sapagkat dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mga to. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob si Ursula upang aminin sa matanda ang kanyang tunay na katauhan kahit na nakita na siya nito bilang isang aswang. Ayon sa kwento ni Ursula kay Lolo Fabian, siya ay bunga ng isang di magandang pangyayari sa buhay ng kanyang ina, sa taglay na alindog at ganda ng kanyang ina noong ito ay dalaga pa. May isang aswang na nagkagusto dito, subalit dahil may nobyo na ang kanyang ina, binastid nito ang aswang na siyang naging dahilan kung bakit nagawa nitong pagsamantalahan ang kanyang ina, at sa kasamaang palad ay siya ang naging bunga nito. Iniwan ng nobyo ang kanyang ina nang malaman na biktima ito ng ganong klaseng karahasan. Halos mabaliw ang kanyang ina sa nangyari, ngunit ganun pa man ay naging matapang ito na buhayin siya kahit kinasusuklaman ng kanyang ina ang kanyang ama. Pinatira siya sa malayong gubat dahil alam ng mga ito na maaari niyang manahin ang pagiging aswang ng kanyang ama. Dumating na ang sandali na ipinanganak siya sa gitna ng gubat ng kanyang ina. Subalit sa kasamaang palad, dahil nag-iisa ito ng gabing yun, ay naubusan ng dugo ang kanyang ina na naging sanhi ng kamatayan nito. Kinabukasan ay wala ng buhay ang kanyang ina nang madatnan ito ng mga magulang. Samantalang si Ursula ay nawawala, may kumuha sa kanya, at walang iba kundi ang kanyang ama. Lumaki at nagkaisip si Ursula sa isang kumbento kung saan siya dinala ng kanyang ama ng gabi na namatay ang kanyang ina. Hindi naging madali ang buhay ni Ursula sa loob ng kumbento. Nang siya ay nasa 6 na taong gulang, ay inuutusan siya ng superyora na maglinis maghapon sa loob at labas ng kumbento hanggang sa tumuntong na siya ng 15 taong gulang. Mas naging malala ang lagay ni Ursula sa kumbento na yon. Konting pagkakamali lang ay sinasaktan siya ng superyora at pinarurusahan. Hanggang sa lumipas ang mga taon, kahit matanda na ang superyora, ay malupit pa rin ito. Nang tumuntong ng 18 taong gulang si Ursula noon, walang nakakaalam ng eksaktong petsa ng kaarawan niya. Naging ganap siyang isang trahedya. Ipinahiya ng husto ng superyora si Ursula sa mga kasamahang madre. Pinagtawanan siya ng mga ito at tinawag na putok sa buho dahil hindi alam ang tunay na mga magulang ni Ursula. Umiyak ng umiyak ang dalaga noon, at sa pagsapit ng hating gabi ay naganap ang karimari-marim na pangyayari. Pabiling-biling sa kanyang masikip na higaan si Ursula. Masakit ang kanyang buong katawan sa mga latay na tinamo niya sa pagmamalupit sa kanya ng superyora. Subalit kakaiba ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Nanunuyot ang kanyang lalamunan. Matindi ang pagkalam ng kanyang sikmura na tumatagos hanggang sa kanyang likuran. Nag-umpisa na rin siyang maglaway at inisip ni Ursula na baka nausog lang siya kaya
umupo siya sa kanyang papag. Hanggang sa nagulat na lang siya nang makita na unti-unting humahaba at tumutulis ang kanyang mga kuko. Kasunod ang kanyang mga kuko sa paa at ang nakakawindang pa sa kanya ng sobra nang makita niya mula sa salamin na ang pagkakaroon niya ng makapal na balahibo sa kanyang pisngi. Maging ang panlabas na kanyang matutulis na ngipin ay nag-usilian. Hindi napigilan ni Ursula ang init na nararamdaman. Gayon din ang matinding uhaw. Sinubukan niyang uminom ng tubig subalit agad din niya itong niluluwa. Ibang uhaw ang kanyang nararamdaman at gusto niyang inumin. Mistulan ng halimaw ang figura na nakikita ni Ursula sa salamin. Humakbang na siya palabas nang makarinig siya ng mga yabag na paparating. Kilalang kilala niya ang mga yabag na yun. Paniguradong may nagawa na naman siyang mali kaya ikinagalit nito sa kanya. Sunod-sunod na katok ang narinig niya. Nagdadalawang isip pa si Ursula noon kung pagbubuksan ba niya ito o hindi na. Dahil sa itsura niya, subalit naalala niya ang kalupitan sa kanya nito. Kalupitan ng matandang superyora. Kaya nagtago siya sa likod ng pinto sa kabinuksan ng pintuan. Mula sa likod ng pintuan ay kitang-kita ni Ursula ang dire-diretsyong pagpasok ng superyora. Madilim ang mukha nito at tulad ng malimit itong gawin ay may dala itong sinturon na mahigpit na hawak-hawak sa kanang kamay. Tinawag siya ng matanda ng ilang beses hanggang sa napahinto ito nang mapansin na may gumalaw sa likod ng pintuan. Sindak na sindak ang matandang superyora nang makita si Ursula sa anyong aswang nito. Pasigaw na sana ito subalit hindi na nito naituloy pa dahil bumaon na ang matatalim na ngipin ni Ursula sa leeg ng matanda. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatikim si Ursula ng sariwang dugo ng tao. Naibsan na rin sa wakas ang kanyang uhaw. Pinagmasdan niyang mabuti ang matandang superyora na nagpahirap sa kanya ng mahabang panahon. Napangisi pa noon si Ursula, sa wakas nakaganti na siya rito. Dahan-dahan niyang inihiga ito sa sandaling pinagmasdan ang katawan nito. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na ibinaon ang mahaba niyang kuko sa tiyan nito at nagpakabusog siya. Pagkatapos ay tumakas sa kumbentong naging kulungan niya sa mahabang panahon. Samantala, napabuntong hininga si Lolo Fabian nang marinig ang nakakahabag na kwento ng buhay ng dalagang aswang. Alam niya na hindi likas itong masama. Biktima lang din ito ng malupit na kapalaran at mga taong mapagsamantala. Niyakap niya si Ursula. Pinangako na palagi siyang nasa tabi nito at sinabi din ni Lolo Fabian na isang araw ay tutulungan niya ang babae na maging normal ang buhay nito. Nakadama ng pag-asa si Ursula. Nagpasalamat siya sa matanda bago ito umalis. Lingid sa kaalaman ni Ursula, hindi pangkaraniwang albularyo si Lolo Fabian. Nananalaytay sa ugat nito ang pambihirang kagalingan ng isang albularyo na kaya nitong tanggalin sa katauhan ng isang taong aswang ang pagiging aswang nito. Subalit maraming proseso na dapat pagdaanan bago ito mangyari. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin ni Lolo Fabian dahil minsan niya na itong nagawa noon sa babaeng napakahalaga sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis si Ursula. Subalit walang makapagturo kung nasaan ito kaya sa labis na pag-aalala ni Lolo Fabian, pagkatapos niyang gamutin lahat ng pasyente niya sa bayan ay nagpasya siya na lisanin ang bayan. Kailangan niyang mailayo sa lugar si Ursula bago pa ito matunton ng mga otoridad at mga kamag-anak ng pinaslang nito. Gulat na gulat si Ursula sa biglaang pagdating ni Lolo Fabian.
Papatulog na siya noon nang dumating ito sa kuweba at mas nagulat pa siya nang sinabi ni Lolo Fabian na maghanda at magmadali dahil tatakas sila. May kutob si Lolo Fabian na nasundan siya ng mga otoridad at napansin niya ang makahulugang tingin sa kanya ni Mr. Lagro nang magpasalamat siyang aalis sa paupahan. Nailigpit ni Ursula ang kanyang mga gamit nang umiral ang pagiging aswang niya. Yumuko siya sa lupa at idinikit ang mga tenga. Naririnig niya ang papalapit ng mga yabag. Tama si Lolo Fabian, nasundan nga siya nito. Hanggang sa narinig na nila ang mga kaluskos mula sa di kalayuan. Nagkatinginan sina Lolo Fabian at Ursula. Sa isang kisap mata ay nagpalit anyo si Ursula. Naging aswang ito. Yumuko siya at inutusan na sumakay sa likod niya si Lolo Fabian. Ilang hakbang na lang malapit na sila nang makita ng mga taong paparating. Biglang umalulong si Ursula at mataas na tumalon sa butas ng kuweba. Papunta sa kagubatan yun. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Sinundan sila ng mga putok, ngunit bago pa sila maabutan ng mga otoridad ay nakaisip na ng paraan si Lolo Fabian. Bumulong siya ng katagang siya lang ang nakakaintindi. Dahil doon, ilang sandali pa ay naging mausok ang paligid. Dahil doon hindi na nila makita ang daan at nagdesisyon sila na tumigil na sa paghabol. Sa pusod ng gubat sila huminto kung saan ay may naglalakihang puno sa paligid. Sinabi ni Lolo Fabian na doon na muna sila magpapahinga at kaagad namang sinang-ayunan ni Ursula. Gumawa ng apoy si Lolo Fabian upang magsilbing ilaw nila at pantaboy sa mga lamok. Nalingunan niyang nakatulog na si Ursula, nakasandal sa isang malaking puno. Nakaramdam ng kurot sa puso si Lolo Fabian. May isang malabong figura siyang naaalala at ilang sandali pa ay tumulo na sa kanyang mga mata ang kanyang luha. Samantala, pagkalipas ng ilang mga oras, nagising na si Ursula na may mga nakahain ng pagkain at prutas sa harapan niya. May kamote, saging, isda at mga prutas. Nagpalinga-linga siya sa paligid ngunit bigo siyang makita si Lolo Fabian. Kumulo ang sikmura niya nang maamoy ang mabangong amoy ng isda. Naupo na siya at nag-umpisang kumain nang may tumikhim sa kanyang likuran. Ikinagulat niya iyon at napangiti siya na makita si Lolo Fabian. May dala itong mga kahoy at kugon. Inalok niya itong kumain. Tumanggi si Lolo Fabian. Busog pa daw siya. Sinabi kay Ursula na magtatayo siya ng kubo para may pahingahan sila. Kailangan mo akong gustuhin kahit ayaw mo para makalaya ka sa pagiging aswang mo. Wika ni Lolo Fabian kay Ursula. Napalingon ang babae sa kanya. Seryoso itong nakatitig at agad namang ipinaliwanag ni Lolo Fabian na isa iyon sa kailangang gawin. Nabasa ni Lolo Fabian na may pagdududa sa ekspresyon ng dalaga. Sinabi ni Lolo Fabian na magtiwala lang sa kanya upang matulungan na makawala sa sumpa. At dahil sa magandang pagpapaliwanag ni Lolo Fabian, napapayag si Ursula. Hinintay nila ang kabilugan ng buwan. May mga ritual na ginawa si Lolo Fabian sa loob ng kubo. Maghahating gabi na noon nang sabihin ni Ursula na nakahanda na siya. At naganap na nga ang isang bagay na ginagawa ng mag-asawa sa loob ng kubo. Saksi ang bilog na buwan. Isinuko ni Ursula ang kanyang pagkabirhen sa matanda. Panay pa rin ang bulong nito ng mga ritual at nang saktong sumapit ang 12:00 ng hating gabi, hinawakan ni Lolo Fabian ang ulo ni Ursula at itinapat sa bibig niya ang bibig nito. Unti-unting bumuka ang bibig ni Ursula. Palaki ng palaki ang pagnganga nito hanggang sa wakas ay nakita ni Lolo Fabian ang pinakahihintay niyang makita.
Ito ay ang isang bilog na kulay puti na lumabas sa bibig ni Ursula. Maya-maya, walang pag-aatubili na sinalo ng bibig ni Lolo Fabian sabay lunok habang si Ursula naman ay nawalan ng malaya. Lumipas ang ilan pang mga oras. Salamat at pumayag kang maging asawa ko sa una at huling pagkakataon. Sa ngayon ay malaya ka na sa sumpa at malaya ka na ring mamumuhay bilang isang tunay na tao. Hindi makapaniwala si Ursula sa sinabi ni Lolo Fabian. Wala siyang matandaan sa nangyari ng nagdaang gabi, maliban sa naganap sa kanila ni Lolo Fabian. Dahil sa pagdududa, ay hinintay muna ni Ursula na sumapit ulit ang kabilugan ng buwan at doon niya napatunayan na totoo ang sinasabi ng matanda. Magkasama pa rin sila ni Lolo Fabian ngunit hanggang ganun na lang at wala nang iba pang nangyayari. Kaya naisip ni Ursula na mabait ito at hindi siya sinasamantala. Nagtaka si Ursula ng mga sumunod na araw at gabi. Hindi na siya nakakaramdam ng kakaibang uhaw at gutom at kontento na siya sa pagkain inihahain sa kanya ni Lolo Fabian. Kapansin-pansin din na minsan na lang ito nagpapakita sa kanya, lalo na sa gabi. Bihira niya rin itong makita kaya nag-iisip ang dalaga kung nasaan at ano ang mga ginagawa ni Lolo Fabian. Maraming gumugulo sa kanyang isip. Minsan, naaalala niya ang mga nangyari sa kanyang buhay na nauuwi madalas sa labis na kalungkutan. Kalungkutang kanyang nararamdaman. Hanggang sumapit sa wakas ang kanyang pinakahihintay. Katabi niya sa upuang kawayan sa labas ng kubo si Lolo Fabian. Nakatingala sila pareho sa bilog na buwan at napangiti si Ursula noon. Noon lang niya na-enjoy ang pagtitig sa buwan. Hindi pula ang tingin niya dito tulad ng dati. Walang kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi siya naging aswang kahit hating gabi na. Masayang masaya si Ursula. Tama si Lolo Fabian. Malaya na siya sa sumpa ng pagiging aswang. Dahil sa labis na kasiyahan, ay gustong magpasalamat nito kay Lolo Fabian. Kaya napasulyap siya dito para magpasalamat ulit. Ngunit napakunot noo si Ursula nang makita nito na ang pagtitig ng matanda. Kakaiba ang pagtitig ng matanda sa buwan at kakaiba ang kinikilos nito ng mga huling araw. Biglang kinabahan si Ursula kaya nagpaalam na muna siyang papasok sa kubo. Kinumpas lang ni Lolo Fabian ang kamay na ang ibig sabihin ay mauna na siyang pumasok. Lalong gumulo ang isipan ni Ursula. May ideyang tumakbo sa kanyang isipan, ngunit ayaw niyang tanggapin na totoo. Nakatulog na ng tuluyan ang dalaga habang maraming inaalala sa isipan. Kaya hindi na niya namalayan ang isang figura na malayang pinagmamasdan ang kanyang mahimbing na pagtulog. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng kanyang buhok bago ito tumayo at lumabas ng kubo. Kinabukasan nagulat si Ursula nang magisnan niya na mas maraming masasarap na pagkain ang nakahain sa labas ng kubo. Nagkaroon bigla ng mahabang mesa na gawa sa kawayan, punong-puno ng iba't ibang klase ng pagkain. Maya-maya nakita niyang tahimik na nagtatabako si Lolo Fabian sa isang sulok. Nakatalikod sa kanya. Tumikhim si Ursula upang maagaw ang pansin ng matanda. Di nga siya nabigo. Nakita niyang nagpunas ito ng mga mata bago humarap sa kanya. Umiiyak si Lolo Fabian. Kumain ka ng marami. Pagkatapos ibalot mo ng lahat ang matitira. Garalgal na boses na wika nito. Litong-lito si Ursula sa mga sinabi ni Lolo Fabian. Hindi niya ito maunawaan. Nawalan na tuloy siya ng gana. Nang mapansin ni Lolo Fabian na tumahimik si Ursula, ay sinabayan niya na itong kumain. Panay sulyap niya nang makipagsabayan sa kanya itong kumain kaya halos bangalahati lahat ng pagkain.
Tinulungan na ni Lolo Fabian na magbalot ng tirang pagkain si Ursula at nang matapos ay sa kanya ito pinaupo sa tabi niya na nasa pintuan sila ng kubo. Ang totoo nun ay kabado na rin si Ursula. Alam niyang may mali sa nangyayari dahil hindi na niya napigilan ang nararamdaman ay tuluyan na siyang umiyak sa harapan ni Lolo Fabian. Papaalisin mo ako, hindi ba? Nasaan na yung sinasabi mo na hindi mo ako iiwan? Puno ng hinanakit na tanong ni Ursula. Umiyak na rin si Lolo Fabian. Sa totoo lang ay ayaw niyang mawala sa buhay niya ang dalaga. Napamahal na sa kanya ito ngunit kailangan nilang magsakripisyo kahit masakit pa ang nakatakda nilang paghihiwalay. Pinayuhan niya si Ursula na maghanap ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya at magkaroon ng normal na pamilya upang di masayang ang ginawa nilang pagsasakripisyo. Una ay ang pagkawala ng pagkababae ni Ursula. Pangalawa ay ang pag-ako ni Lolo Fabian sa sumpa ng pagiging aswang. Isang napakalaking sakripisyo na hindi dapat sayangin. Inihatid ni Lolo Fabian si Ursula sa malayong bayan. 3 araw silang naglakad upang makalayo ng tuluyan ang dalaga. Punong-puno ng pangangaral at paalala ang ipinabao ni Lolo Fabian habang sila ay naglalakad. Lalo pa at isa ng normal na babae si Ursula. Huminto sila sa isang malaking kainan at sa kahuli-hulihang pagkakataon ay magkasabay silang kumain. Panay tulo ng luha ni Ursula. Mangungulila siya ng labis kay Lolo Fabian. Para niya na itong lolo at malaki ang ginawang sakripisyo sa kanya. Pagkatapos kumain, ay iniabot ni Lolo Fabian sa kanya ang isang plastik na may laman na kulay itim na tela. Sinabi ni Lolo Fabian na gamitin niya ito ng tama. Makakatulong ito para sa kanya sa pag-uumpisa ng bagong buhay na mag-isa. Maya-maya nagpaalam si Lolo Fabian kay Ursula. Sabi niya na iihilang siya. Sinundan naman ng malungkot nito na tingin na ang dalaga habang papunta sa banyo. Lumipas na ang mahabang sandali. Di pa rin bumabalik sa upuan si Lolo Fabian, kaya sinundan na ito ni Ursula. Itinuro naman sa kanya ng isang waitress ang banyo, ngunit hindi niya na nakita pa si Lolo Fabian. Umiyak nang umiyak si Ursula. Naisahan siya ni Lolo Fabian. Tinakasan siya nito. Mabilis niyang iniligpit ang mga gamit at nagmamadaling lumabas. Nilibot niya ang buong kainan subalit ni anino ni Lolo Fabian ay di niya nakita. Dahil sa lungkot na nararamdaman ay minabuti ni Ursula na maghanap ng mauupahan upang makapag-isip ng susunod niyang gagawin. Nakakita naman siya ng isang waiting shed. Tinawid niya ang kalsada at doon umupo. Wala pang gaanong tao ng mga oras na yon. Naalala niya ang plastik na ibinigay sa kanya ni Lolo Fabian. Kinuha niya ito sa kanyang kupas na bag at binuksan. Ganun na lang ang pagkagulat ni Ursula nang makita ang laman ng plastik. Isang bungkus ng lilibuhing pera. Humagulgol si Ursula. Labis-labis na kalungkutan at kasiyahan ang kanyang nararamdaman. Pabulong siyang nagdasal at nagpasalamat kay Lolo Fabian. Mas lalo niyang napatunayan na napakabuti ng kalooban nito. At malamang, inipon ni Lolo Fabian ang pera ng matagal na panahon. Tapos ibibigay lang nito sa kanya. Samantala, mula sa pinagkukublihan ni Lolo Fabian ay wala ring tigil ang kanyang mga luha habang sinusundan ang papalayong dalaga. Nakangiti na siya nang maglakad palayo. Alam niya na iniingatan ni Ursula ang kanyang sarili at gagamitin sa tama ang perang binigay niya na ipon niya. Yun ay mga kusang bayad ng mga pasyente niya at ang iba ay pinagbentahan sa lupa niya sa probinsya. Inabot na ng gabi sa daan si Lolo Fabian.
Nakaramdam na siya ng matinding pagod dahil sa ilang araw na paglalakad nila ni Ursula. Nakakita siya ng palayan at sa gitna ay may isang kubo. Naisip ni Lolo Fabian na doon na muna siya magpapalipas ng magdamag. Kaya naglakad siya dito hanggang sa marating niya ang naturang kubo. May kadiliman ng kubo. Mabuti na lang, may dala siyang posporo. Kaya naaninag niya ang isang katre at tuloy-tuloy na siyang nahiga. At ilang sandali lang ay nilamo na siya ng kadiliman. Makalipas ng ilang minuto, sa pagtulog ni Lolo Fabian. Umalis ka na, Aida. Huwag matigas ang ulo mo habang may oras pa. Sigaw ni Lolo Fabian sa isang magandang babae na nasa harapan niya. Mahaba ang alon-alon na buhok nito na malayang nililipad ng hangin ang mga hibla nito. Nasa malawak silang parang nag-uumpisa pa lang nang lumabas ang pisngi ng bilog na buwan. Ngunit tila bingi ang dalaga. Ayaw pa rin itong umalis kahit na sumisigaw na si Lolo Fabian. Umiiyak ang dalaga. Paulit-ulit ding sumisigaw na hindi siya aalis hanggat hindi kasama si Lolo Fabian. Nakatalikod dito kay Lolo Fabian na titig sa buwan na noon ay buong buo na nakalabas sa langit. Lumipas pa ang ilang sandali. Nagbago ang itsura ni Lolo Fabian. Naging ganap na itong aswang. Hindi na nito kilala si Aida na nagmamakaawang wag siyang saktan, ngunit huli na ang lahat. Dahil sabik na sabik si Lolo Fabian sa laman at dugo ni Aida. Walang awa niya itong nilapa. At dahil wala na siya sa kanyang sarili, namalayan na lang niya na bumalik na siya sa pagiging tao. Sindak nang makita na luray-luray na ang katawan ni Aida. Nagsisisigaw si Lolo Fabian, ngunit nang yumuko siya, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Dahil doon, tumakbo si Lolo Fabian ng malayong-malayo habang umiiyak at sumisigaw ng kapatawaran na ni Aida. Dahil doon, biglang nagising si Lolo Fabian na may luha sa kanyang mga mata. Nanagint na naman siya ng nakaraan. Tama, si Aida ang unang aswang na iniligtas niya sa pagiging aswang, ngunit namatay din sa kanyang mga kamay. Dahil naipasa sa kanya nang lunukin niya ang puting bagay na nagmula sa bibig ni Aida, katulad ng ginawa niya kay Ursula. Masakit man na mapalayo sa kanya ang dalaga, mas ginusto niya yon dahil kapag kasama niya ito, hindi siya sigurado na ligtas ito sa mga kamay niya. Dahil isa na rin siyang ganap na aswang, isang mabagsik na aswang, dahil 2 beses na siyang naging aswang, 2 beses na lumunok ng bagay na pag-aari ng aswang. Kaya dahil doon, mas gusto na niyang manirahan mag-isa sa gitna ng gubat. Maraming hayop doon na magsisilbing pagkain niya hanggang sa susunod pa niyang buhay. Tumayo na si Lolo Fabian bago pa siya abutan ng bukang liwayway. Ay nagkatawang aswang na siya at mabilis na tumakbo palayo sa kubo na yon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.